Sa isang bansang sagana sa likas na yaman, katakatakang maraming Pilipino ang patuloy na nakararanas ng kakulangan sa pagkain, gutom, at kahirapan. Ayon sa mga datos, malaking porsyento ng ating populasyon, lalo na sa kanayunan, ang hindi nakakakain ng sapat at nakararanas ng involuntary hunger na nagdudulot ng malnutrisyon. Mula sa mga batang may stunting hanggang sa matatandang may chronic energy deficiency. Sa katunayan, ilan sa mga batang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa malnutrisyon. Ang mga problemang ito ay tila nag-uugat sa samot-saring mga kadahilanan. Kabilang na ang kahirapan at kakulangan sa produksyon ng masusustansyang pagkain, pagbabago ng panahon, mga bagyo at marami pang iba. Halimbawa, ang patuloy na pag-aangkat ng bigas, baboy, isda, manok at iba pang mga produktong agrikultura ay senyales ng mababang produksyon na nagdudulot rin ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga magsasaka naman, nakabilang sa pinakamahihirap na sektor, lalo pang nasasadlak sa kahirapan dahil sa kulang na kita at madalas na pagkalugi dulot ng mababang benta ng palay sa kabila ng mataas na gastos sa pagtatanim. Hindi may pagkakailang magkakaugnay ang mga suliraning ito na tila ba paulit-ulit na lang at siya ring higit na nagpapalalim sa epekto ng mga ito sa ating mga mamamayan. Lumalabas na dahil sa kahirapan at mataas na presyo ng bilihin, hindi makabili ng masustansyang pagkain ang maraming pamilyang Pilipino. Nauuwi ito sa malnutrisyon na nagpapahina sa kalusugan at kabuhayan na siya muling magpapalala sa kahirapan. Bagamat nagsimula na ang mga pagkilos ukol dito, nais tuldukan ng pamahalaan ang siklong ito sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Sa bagong Pilipinas, muling bubuuin ang sistema ng pagkain tungo sa isang mabisang sistemang makatarungan, masagana, makakalikasan at naglalayong pataasin ang antas ng kabuhayan ng lahat ng mga nakikilahok sa proseso ng agrikultura. Tanga ng isang komprehensibong plano, ang National Agri-Food Systems Transformation Pathway na isinulong ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations. Palalakasin ng gobyerno ang sektor ng agrikultura upang makapaghatid ng sapat, abot-kaya at masusustansyang pagkain para sa lahat. Sa bagong Pilipinas, lahat may papel, mula produksyon hanggang pagkonsumo. Ang makabagong agri-food system nakasandig sa likaskayang pagsasaka, kung saan may patas na kita ang bawat nagtatanim at nangingisda. Maayos ang daloy ng pagkain, mula bukid hanggang hapagkainan. At may oportunidad ang bawat isa na makilahok at makinabang sa pagpapabuti ng industriya. Bilang pagkilala at pagpapahalaga ng gobyerno sa mahalagang papel ng mga magsasaka, mangingisda
at lahat ng mga namumuhunan sa agrikultura, higit na pabubutihin ng National Agri-Food Systems Transformation Pathway ang mga hakbangin patungo sa patuloy na pagunlad ng sektor ng agrikultura. At ang landas na tatahakin, sama-samang babagtasin ng iba't ibang sektor ng industriya ng pagsasaka. Pangungunahan ng pamahalaan ang pagbaybay sa landas ng pagbabago. Sa bagong Pilipinas, isusulong ang mga reforma tulad ng minimum farm gate price at maximum retail price para sa pangunahing pagkain. Palalawakin ang sagip-saka na ngayon ay batayan para direktang pagbili ng lokal na ani. Patatatagin ang infrastruktura at palalakasin ang kaalaman sa mga bagong teknolohiya. Titiyakin din ang partisipasyon ng LGUs sa kampanya laban sa kagutuman. Ang mga magsasaka at mangingisda ay bibigyan ng insentibo para sa mataas na ani at magkakaroon ng access sa pautang, insurance, at digital tools na layuning gawing moderno ang produksyon ng pagkain. Isusulong din ang cluster farming at inter-LGU trade. Para naman sa mga nagnenegosyo, mas pinalawak pang suporta sa modernisasyon at paggamit ng akmang teknolohiya. Titiyakin din ang maayos na ugnayan sa mga merkado at pagsasanay sa mga manggagawa. Para sa mga consumers, palalaganapin ang kahalagahan ng maayos na nutrisyon at hihikayati ng pagbabago sa dietary habits, pagbabawas ng food waste, at hihikumi ng mga komunidad na makibahagi sa pagtustos ng pagkain. Upang matiyak na hindi kanya-kanyang galaw, pag-uugnayin ang mga plano, serbisyo at komunidad. Magtatalaga ang Department of Agriculture na mga grupong tutugon sa mga pangangailangan ng mga lugar na may umuunlad na inisyatibo. Tutularan ang mga epektibong gawain at bubuo ng mga programang naaangkop sa pangangailangan ng mga komunidad. Magsasanib puwersa naman ang mga ahensya ng gobyerno. Katuwang rin ang international organization tulad ng FAO na nagbibigay ng technical na suporta, datos at mga modelong patakaran para sa epektibong pagpapatupad ng mga reforma upang maghatid ng shared services at palakasin ang interagency collaboration upang higit na paigting ang ugnayan ng mga ito. Paiigtingin din ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan mula rehiyon hanggang barangay. Hindi upang palawakin ang burokrasya, kundi upang isulong ang partisipasyon at mga proyektong may tiyak na layunin at resulta sa komunidad. Ang pagbabago sa sistema ng agrikultura at pagkain ay nakatutok sa pagpapabuti ng kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Ito rin ang susi sa seguridad sa pagkain, masaganang kalikasan at mga komunidad na matatag at maunlad. Ito ay hindi laban ng iilang sektor. Ito ay panawagan sa buong bayan. Makialam, makibahagi, magsimula sa sarili, sa komunidad, sa bayan. Mamili ng lokal, magsalita tungkol sa nutrisyon, suportahan ang mga inisyatibo sa inyong barangay. Ang kinabukasan ng pagkain sa Pilipinas ay hindi lamang usapin ng sektor.
Ito'y misyon ng bawat isa. Sa sama-samang pagkilos, kaya nating buuin ang isang bagong Pilipinas. Masagana, malusog, at makatarungan para sa lahat.